Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrero in Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrero Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto, you chose that santol over this big book. It's not a good thing. Our vocabulary term is narcissistic. Narcissistic. Seryoso? Nakalimutan mo na, Toto, ang big book dahil lang sa mga santol na yan, ha? Ang narcissistic, mga kasamaras, ay adjective. Ito yung paglalarawan natin sa mga tropa natin na GGSS, no? Sobrang, sorry po sa term, na gandang-ganda or gandang-ganda sa sarili, gapong-gapo sa sarili, parang sorry po sa term. Pero ito po yun, sobrang interest, sobrang papuri mo sa sarili mo, sobrang paghanga mo sa sarili mo, parang ganun po siya. Pero yung GGSS, parang colloquial term lamang po or slang term natin or kanto term lamang po natin yan, no? Para madali po natin maintindihan ang narcissistic. Ang mga possible synonyms po natin dito ay self-loving, self-centered, self-absorbed, self-obsessed, etc. At pag ginamit naman sentence ay, let it fly, Mr. Dictionary. Sir Marconi chides Toto to stop being narcissistic all the time and instead look for the welfare of his classmates. Narcissistic. The word stop is a verb. In order to make it into past tense or past participle form, we simply copy the last letter, which is letter P, and put ed after it. So we have stop, stopped. Same process with the verbs ending in P, like clap, clapped, drop, dropped. But not with the words encamp, encamped, develop, developed, pump, pumped, yada yada. Marconi, Marconi, Marconi. Do you know Guglielmo Marconi? Si Guglielmo or Guglielmo Marconi, mga sombreros, ay isang Italian physicist at inventor na nakaimbento ng wireless telegraph or mas kilala natin ngayon as radyo or radio. Pero hindi po siya nag-iisa, meron po siyang kasama, pero ang credit lang ay kay Guglielmo. Ang pangalan ng kanyang kasama at encourager niya, kasi mas advanced itong si Augusto Righi. Siya po ang kanyang kasama at parang naging mentor-mentoran na nag-encourage sa kanya at tumulong para malikha ang wireless telegraph or radio successfully. Si Augusto Righi, mga sombreros, ay naging kasama ni Guglielmo Marconi or Guglielmo Marconi. Napakahalaga po talaga at masarap sa feeling ng may kasama, lalo na sa ginagawa mo, mga sombreros. Pero sa akin, literal na walang kasama, pero kasama natin ang Diyos, no? Physically, wala po tayong kasama sa pag-vlog. Solo lahat, no? Maging cameraman. Pero sa awa ng Panginoon ay nakakaproduce tayo ng pagbibigay kaalaman para sa ating mga kasombreros sa awa ng ating Panginoon at sa kanyang grasya. Basahin natin about kasama, Ecclesiastes or sa English Ecclesiastes 4:19-12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Tama yun, no? Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad na malalagot. Tama, mga sombreros, di ba ang walis tingting pag nag-iisa? Yan yung parang literal na example or best example na kapag nag-iisa yung walis tingting, wala siya magagawa. Pero pag sama-sama, pag marami, ay nakakawalis siya ng mga dumi. So, sa buhay natin, no, may mga, kunwari sa company, yung gawain ng 10 tao, gagawin ng isang tao, syempre, mas maganda talaga na marami yung gumagawa. Kasi, mas madali, magaan, at saka mabilis matapos, no? Pero sa atin ay medyo hindi yun applicable kasi ako lang mag-isa. Pero sa awa at grasya talaga ng Panginoon, no, wala po tayong dapat ipagmalaki. Sa awa at grasya niya ay nakaka-produce tayo ng educational content at saka talaga nakakapagbigay ng saya. Natutuwa ba kayo? Pero yun po, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Talong, may scientific name na Solano melongena, may English terms na eggplant at sa iba pang English-speaking countries, tinatawag itong aubergine, mga sombreros, aubergine. Sa usapang botany, tinuturing itong prutas at hindi gulay dahil ang mismong bulaklak nito ang nagtataglay or doon mismo nabubuo ang bunga at ang mga buto, mga sombreros, na eventually
ay tinatanim para mag-reproduce. Pansinin po natin ang bayabas, ang star apple, ang pomelo, ay ang sa bulaklak din po nila mismo nabubuo ang kanilang bunga. And same goes or same process ang nangyari sa talong. Pero mapatalo, mapagulay, mapaprutas, ay thankful po tayo. Yun po ang bottom line. Thankful po tayo dahil meron tayong inihahain sa ating hapagkainan. Muli po ito po si Kasumbrerong Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsasabi, sabayan nyo kami ang buhay ay masalanan na giniyang lahat na giniyang love pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. You are more having fun eating that santol than this big bug. It's bad. Our vocabulary term is nefarious. Nefarious. Hindi ako kumuha ng mga santol to si Toto. Dami-dami sabi. Ang nefarious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaraw natin sa labis at morally bad. Labis na kasamaan, no? As in parang hindi siya katanggap-tanggap sa pagiging moral or sa moral ng tao. Ang mga possible synonyms po natin dito ay criminal, wicked, iniquitous, kung napanood niyo yung vlog natin na sa iniquitous, evil, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Police Carl and Colonel Toto had been very successful in tracking and breaking up certain nefarious secrets. Nefarious. The word had is an auxiliary verb, past participle form of has and have. Therefore, this can be used for both singular and plural subjects. Carl. Do you know Carl Wilhelm Scheele? Si Carl Wilhelm Scheele, mga sombreros, ang pinakauna nakadiscover ng oxygen, pero hindi sa kanya napunta ang credit. Na-discover din niya ang mga chemical elements na chlorine, manganese, at sa kabilang banda naman, si Anton Lavoisier naman ang nakapangalan or nagpangalan ng oxygen as oxygen. Usapang oxygen, mga sombreros, hangin, no, na ini-intake natin para mabuhay tayo. Job 33:4, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. So yung oxygen, yung hangin pala na hinihinga natin ay utang natin sa Panginoon because God gives us life, no, His breath, no. Nung simula pa lang na ginawa niya si Adan, hiningahan niya ito, and that oxygen still flows in our body. Sabi niya dito, Genesis 2:7, then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. Psalm 150 verse 6, sabi niya dito, let everything that has breath, no, lahat na may hininga, tayo yon, praise the Lord, praise the Lord. So may hininga ka, so kailangan ipapadakilain mo ang Panginoon, no? Papurihan mo siya, praise the Lord. Hindi lang ito sinasabi sa simbahan, na lahat ng pagkakataon sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mga sombreros, let us praise the Lord. Hindi lang pagbanggit mo ng praise the Lord, kundi sa action dapat nakita. Because bonus na lang, no, kapag sinasabi pa natin, sinasalita pa natin, and then ginagawa natin sa action. Okay? Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible.
Tanglad mga sombreros may scientific names na Symbopogon citratus at Andropogon citratus. Sa maniwala kayo sa hindi mga sombreros, ang tanglad po ay kabilang sa pamilya ng grass or damo. Kung kaya sa English term, ito po ay tinatawag na lemongrass. At sa maniwala rin po kayo sa hindi, kasama sa hanay sa pamilyang ito, ang palay, ang kawayan or ang bamboo, ang pugon at ang tubo. Isa sa mga features na common sa kanilang mga sombreros ay matutulis ang kanilang mga dahon. Kung kaya tinatawag silang grass. Muli po ito. Pero ang bottom line mga sombreros ay nagpapasalamat tayo dahil meron tayong tanglad para sa tinolang manok. Manok na lang kulang dito at saka papaya. Muli po ito po sa Kasurang Dennis aka Game 2.0 at nagsasabing sabayan nyo kami ang buhay kay Masalan na naging masaya ang lahat naging faith of love patuloy na sa muli po maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye bye.